Ayan, so hindi talaga kayo ready na mahiwalay sa mga mahal nyo sa buhay. For some of you, kapalit ng tagumpay and success nyo is yung homesick. So ito na nakikita natin to sa mga kapiksinan natin na currently nasa ibang bansa na, yung mga OFW na ganyan. So kinakain kayo ng pagka-homesick, mga kapiksino. Pero tinitiis nyo lang, especially kung meron kayong mga anak. Tiis-tiis lang mga kapiksi. And parang yung iba sa inyo, nandun na kayo sa stage na malapit na, no? Parang malapit na kayo makabawi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Libra. So, ito yung full moon energy mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Libra. Ito guys. So, Libra, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy guys. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, yung pamagat ng ating full moon ngayong January ay Wolf Moon mga kapiksi. Yung full moon ngayong January ay sa January 25 tuloy. January 25, tapos yung full moon sa February ay February 24 naman mga kapiksi. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. So, eto guys, nakikita natin, this is a very positive energy na medyo nahaluan ng konting negative guys. Pero, this is more on positive kasi yung iba sa inyo guys, magkakaroon kayo ng magandang offer, no? Parang meron kayong magandang offer na alok or offer na matatanggap na may kinalaman sa inyong trabaho. Pero, hindi kayo makapag-desisyon, parang indecisive kayo dito, parang may conflict kayo, no? Parang nagkakaroon kayo ng conflicting thoughts. Ibig sabihin, pag sinabing conflicting thoughts, guys, nagko-conflict yung isipan nyo. So, medyo may pagka-indecisive kayo, nalilito kayo. Kahit nasabihin natin na parang maganda yung offer, pero meron siyang sakripisyo, no? And dun sa sakripisyo na yun, parang hindi kayo handa, mga kapiksi. Kasi yung sakripisyo na yun, guys, it means na parang emotional sacrifice dun sa side nyo, pero magiging masaya naman yung pamilya nyo. So, let's say, for example, kunwari, may offer sa'yo na may alok sa'yo na magtrabaho abroad, 'di ba? So syempre pag sinabing abroad, iba yung currency ng pera versus sa peso. So malaki yung kikitain. But ang sakripisyo naman nun is malalayo kayo sa pamilya nyo, so malulungkot kayo, 'di ba? So mga ganon. And parang I'm sensing na yung iba sa inyo maaari kayong mag-relocate, no? Outside company naman. So parang yung iba sa inyo baka nagkakaroon kayo ng offer sa ibang kumpanya, pwedeng mas malaking sahod, mas magandang posisyon, pero ang ibig sabihin is may iwan mo na yung mga dati mong kasamahan sa trabaho na maganda na yung relationship mo sa kanila, 'di ba? So ganun. Tapos syempre, yung sa next relationship mo or sa next na trabaho mo, hindi mo alam kung okay yung mga tao doon, pero maganda yung sahod, maganda yung benefits, yung mga ganon mga kapiksi. Kaya medyo nagko-conflict kayo. Although maganda sa pandinig, pero parang emotionally hindi kayo ready, no? Hindi kayo ready emotionally. So, sa mga ganong klaseng pagkakataon mga kapiksi, pag-isipan nyo mabuti, 'di ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon sinusunggaban. Pero syempre nasa sa inyo yan guys, pag-isipan nyo mabuti. Whatever you feel is comfortable and right for you, kung saan kayo masaya, doon kayo mga kapiksi, okay? And aside from that guys, nakikita natin na parang willing to learn naman kayo
ng mga iba pang paraan. Kumbaga parang baka meron pang ibang paraan na pwede kong itry, na pwede akong magkaroon ng additional income without moving, ganyan. Kasi parang yung movement, no, dun kayo na ano sa salitang movement. You're afraid of movement paglipat, ganyan. So parang medyo doon kayo na naninega, hindi pa kayo emotionally ready for those type of things. So, yeah, okay lang yan. Pero nakikita naman natin na you are very well surrounded with loving people, mga kapiksi, sa paligid nyo. Unang-una sa bahay nyo, sa tahanan nyo, loving relationship, sa mga trabaho nyo, katrabaho nyo, ganun din, no? Very loving din yung inyong connection, mga kapiksi. So, swerte kayo dyan, guys, okay? Swerte kayo sa relasyon nyo, mga kapiksi. So, meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ayan, so hindi talaga kayo ready na mahiwalay sa mga mahal nyo sa buhay. For some of you, kapalit ng tagumpay and success nyo is yung homesick. So ito na nakikita natin to sa mga kapiksina natin na currently nasa ibang bansa na, yung mga OFW na ganyan. So kinakain kayo ng pagka-homesick, mga kapiksino. Pero tinitiis nyo lang, especially kung meron kayong mga anak. Tiis-tiis lang, mga kapiksi. And parang yung iba sa nyo, nandun na kayo sa stage na malapit na, no? Parang malapit na kayo makabawi. Kumbaga unti-unti nyo nang naaangat. Yung iba kasi sa inyo, parang ang goal nyo lang is makapag-ipon, tapos bumalik na sa Pilipinas. And yung iba sa inyo, guys, malapit, yung iba sa inyo, feeling ko malapit nyo nang ma-achieve yung mga ganyang klase ng goals, guys. So, tiis-tiis pa, and magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo, mga kapiksi. Pero yung iba, parang feeling ko, nagiging inspiration yung mga anak nyo. Syempre, di ba? Lahat naman tayo pag may mga anak. Number 1 yan sa list natin, no? Mga anak natin. So, yun. At saka, ang maganda naman dito, mga kapiksi, is yung mga bata, yung mga anak nyo is talaga namang masunurin, no? And talagang binibigyan kayo ng kaligayahan. So, para sa inyo, sila yung corona nyo. They are your crown of success, mga kapiksi. At saka, nakikita natin dito, guys, na parang unti-unti na kayong nagbabago na, nakaka-recover na. Kumbaga, dati, bangka lang, ngayon barko na. Parang gano'n, no? Na-imagine nyo ba yung ibig ko sabihin? Umaangat na yung lifestyle nyo, guys, no? Ibig sabihin, nag-i-improve na yung lifestyle nyo, nag-i-improve na yung kabuhayan nyo. So, ang kailangan nyo na lang is income para masustain yung ganyang klaseng lifestyle, mga kapiksi. Pero, in your case, nararamdaman natin na for some of you, you are emotionally happy and satisfied sa kung ano yung meron ka. So, kailangan mo lang patuloy na magpasalamat, mga kapiksi, para magtuloy-tuloy din yung blessings sa inyo. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. Yung positive energy na nakikita natin dito is mga bagong opportunities sa money, success, at saka mga big happy changes. Okay? So, i-mind nyo yan sa comment section. Mind new opportunities, new offers, success, and big happy changes. Okay? So, buno tayo dito, guys, ng inyong full moon kapalaran or message. Shuffle ko to. Habang shuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayon January ay magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat lang ng mag-a-avail ng course.
guys, kaya mag-avail na kayo kasi sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, what do you need to release, guys? Ito, sobrang ganda nito, mga kapiksi, no? Meron talaga tayong mga dapat na nire-release. Araw-araw nga nagre-release kayo, di ba? Yung mga sama ng loob natin, di ba? Sa maghapon, nire-release natin kinabukasan. So, ganun din sa buhay natin. Nagets niyo ba ibig sabihin? So, kailangan nating i-let go, guys, yung mga release, mga excess baggage nyo. Kapag nabubunot natin tong card, it's a reminder, guys, we need to let go, no? We need to let go ng mga irrelevant na sa ating buhay, kasi kapag yan ay hindi nyo binitawan, pinagpatong-patong nyo pa, mga kapiksi, pabigat yan sa buhay, okay? So, attune to the moon, guys. It is safe to let go and move on, okay? So, i-comment nyo din sa baba, mga kapiksi, again, it's safe to let go and move on. It is safe to let go and move on, no? So, walang masama, mga kapiksi, na mag-let go and mag-move on, kasi everything that happened in the past, kayo na umaga, kahapon, 5 seconds ago, ng isang buwan, ng isang taon, ng isang linggo, 2 years ago, diba? Everything, those happened in the past. It's already a part of your past. It's already done. Tapos na yun. They're nothing but just memories in your head. Especially, guys, yung mga negative circumstances, hindi yan talaga binibitbit, no? Dahil kapag yan ay nirelieve nyo pa, ibig sabihin binuhay nyo pa, relieve, no? Kapag nirelieve nyo pa yung memories na yan sa isip nyo, you might experience those same stories again in the future. So, let go, guys, no? Kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness para ma-let go nyo yan and maka-move on kayo. Do yourself a favor. Huwag nyong pahirapan yung sarili nyo, okay? Move forward with as little resistance as possible. Diba, yung resistance, yan yung blockages, balakid nyo, diba? Kapag dinala-dala nyo yan, excess baggage, again, pabigat sa buhay. So, this is not the time for you to start new projects. For some of you, mga kapiksi, especially kung marami kayong blocks, guys. Kung marami kayong blocks, sobrang nega nyo, hindi ito yung tamang panahon para magsimula kayo ng bago. Ito ang tamang panahon para mag-release muna kayo, work on yourself, work on your healing. Pag maganda na yung pakiramdam nyo, tsaka kayo mag-start ng panibago, mas mabilis kayo makakita ng progress. Kasi kahit na mag-start kayo ng mga bagong projects ngayon, pero kung sobrang nega nyo, wala kayong makikitang resulta. Promise. Okay? So, ayusin nyo muna yung sarili nyo, guys. Releasing emotional baggage. Ayan na. Releasing emotional baggage is recommended now. So, yung mga emotional baggages nyo, yung mga negative emotions na nandyan sa dibdib nyo, galit, anger, hatred, resentment, grudges, worry, stress, anxieties, kanigahan, reklamo, lahat-lahat na pinagsama-sama, no? Dapat iyan, i-let go nyo, kalimutan nyo, alisin nyo sa dibdib nyo, mga kapiksi, and focus on the love and light, focus on forgiveness, focus on being compassionate, mga kapiksi, patience, diba? Para talagang mawala, mapalitan yung inyong kanigahan. Say sorry to someone. If feeling nyo kayo yung may kasalanan, mag-sorry kayo. Kasi kung kayo yung nagawa ng kasalanan, gusto nyo rin na makahingi sila ng sorry sa inyo, diba? So, kung kayo yung may kasalanan, guys, mag-sorry din kayo, no? And do energetic work such as meditation or yoga. Yung meditation, guys, sobrang sobrang helpful sa inyo sa lahat ng aspeto, emotional, physical, spiritual, mental, yan, ang laki ng naitutulong na meditation. So, dapat ginagawa nyo yan. Everyday ko yan ginagawa, mga kapiksi, kasi kailangan ko yan dahil ako yung nagtatarot reading sa inyo. So, kailangan talaga kalmado yung isip para makapagbigay ng maayos na mensahe sa inyo. And soon, you will see what lies ahead. Makakita din kayo ng malinaw na direksyon sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay?
Alright, so comment down below guys if naintindihan nyo, and yung mga pinapa-comment ko sa inyo sa baba guys, i-mind nyo na yan. Para sa inyo talaga yan. And ito naman yung ating mga pampaswerte subliminal guys, no? Pakinggan nyo na para sabay-sabay talaga tayong maging maswerte ngayon 2024. And ito naman yung ang ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Excuse me. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.